Dumating na yata yung scooter na pang long ride para sa akin. Ito ang Sim Husky ADV 150. White nga pala yung pinili ko dito para maiba naman. Para mag-stand out na rin yung kulay sa kaha niya. Tinry ko na rin to sa city driving, sa mga lubak na lugar, sa putikan, sa bengkingan, at syempre sa ulanan na rin. Simulan natin sa anti-lock braking system or yung ABS. Gumamit sila dito ng disc brake ng kanilang brand. Ganun na rin sa caliper. Sobrang smooth nga pala ng pagpreno dito. Talagang on point. Isang pindot mo lang, hihinto na talaga siya pero smooth na smooth. Sa TCS naman or traction control system, ginagawa niya dito, pinapantay niya yung ikot ng gulong mo sa likod para ma-prevent niya sa pagkamot, para hindi ka masempla or dumulas, lalong lalo na sa mga pagliko o sa mga pagbengkingan, para safe na safe ka. Mas applicable to sa ulanan kasi dun mas madulas. Matatry natin or matetest natin yung TCS. Pag sinenter stand natin, nag-iiba yung ikot ng gulong, ibig sabihin pinapantay niya. Meron din itong cooling system, pero yung cover niya mapapansin mo medyo malalaki yung butas niya dito, pero sa ibabaw maganda naman yung pagkagawa o yung pagka-finish niya dito. Sobrang safe na safe yung mga internals mo dito. Meron na rin kasi siyang mudguard or yung tapalodo sa likod, kaya safe na safe sa mga putikan o sa mga batuhan. Madudumi yun sa bandang makina mo o sa throttle body kasi takip na talaga siya. Hindi ka na makangamba kahit sa putikan ka man pumunta. Inobserbahan ko na rin dito yung temperature ko, so normal naman siya at tamang-tama lang. Dito naman tayo sa LED o yung headlight na napakaangas sa daan. Meron siyang DRL o yung kilay na pabaliktad. Meron din siyang smoke na signal light na hindi nagagalaw. Sa likod naman meron siyang tail light na hammer design na kakaiba. Wala siyang katulad. Sa likod ulit meron siyang reflector para added visibility sa gilid at sa ilalim yung plate light. Sa TFT naman or yung instrument panel natin na dumating dito sa atin sa Pinas ay magkaiba po sa Taiwan na lumabas. So wala siyang mirroring or yung phone connect. So hindi natin magagamit yung maps natin para i-connect doon sa panel sa ating Husky 150 dito sa Pilipinas. Wala din siyang auto dimmer na katulad sa Taiwan na kapag sa umaga ay kulay white siya at sa gabi ay naka-dark mode. Sa atin laging naka-dark mode. So kahit may sensor yan na katulad sa atin at sa Taiwan, hindi pa rin siya gumagana. Sa front shocks naman ay gumamit sila dito ng telescopic fork na merong kasamang rubber boots. Isa sa pinakamagandang ginawa nila dito para iwas talsik sa mga putikan or sa mga maalikabok na lugar. Sobrang solid din yung lay ng front suspension nito. Parang hindi mo siya mararamdaman kapag nagdadrive ka sa malubak na lugar. Dito tinesting ko talaga kung smooth talaga siya at hindi niya ako pinahiya. Parang kinikiliti ka lang sa mga daan. Ito namang napakalaking rear suspension sa likod na single-sided na unit swing. Talaga namang hindi ka papahiyain na parang dinuduyan ka lang sa mga lubak. Hindi mo mararamdaman na may lubak Ganun yung experience ko nung nasakyan ko na tong Sim Husky na to Isa din sa nagustuhan ko dito sa motor na to dahil ang linis niya tignan sa ilalim dahil sa pagka monoshock niya. Sinasabi nila na baka daw sumayad sa ilalim, pero never akong sumayad dito sa mga pinagagawa ko sa lubak. Tinry kong sukatin yung ground clearance niya, yung Insta360 ang sumakto sa kanya. Isa din sa pinaka nagustuhan kong features niya dahil biyahero tayo at kailangan natin ay ang kanyang Quick Charge 3.0 na kung saan pwede kang mag-charge ng mabilis. Basta gamitin mo lang yung tamang kable para makapag-quick charge ka. Pag gumamit ka kasi ng ibang kable ay hindi lalabas yung quick charge na icon, kaya wala din. Yung keyless entry niya ay sobrang user friendly din gamitin. Napakadali lang. Hindi mo pala ma-charge yung cellphone mo sa loob, kaya wag mo lang pilitin. Yung compartment box saktong sakto lang para sa akin. Pwede ka maglagay ng gloves, ng mga basahan, pwede ka maglagay ng joy kung
hobby mo maglinis. Pwede ka naman maglagay ng gadget sa loob dahil may rubber yan na sealant. Kaya hindi siya mababasa basta-basta. Pullman naman dito sa likod ng upuan ay para sa helmet. Papakita ko mamaya. Ang U-box compartment niya ay may 22 liters. Hindi siya malaki, hindi siya maliit, tama lang. May rubber cover naman siya dito sa bandang dulo para hindi kalawangin yung mga bolts. Ngayon, susubukan ko nang ilagay yung full face na helmet ko na Spider. Sa pagkakataong to, medyo nahihirapan akong ipasok siya or i-fit siya dito sa may loob ng upuan. Kailangan kasi lagi siya nakataob which is parang magagasgasan yung helmet natin. Sayang naman. Hindi rin naman ako mahilig maglagay ng helmet sa ilalim ng upuan kasi kapote ang nilalagay ko dito kadalasan. Sayang naman yung space, diba? Pwede naman tayong maglagay ng box sa likod. Minsan, ang hirap isarado ng upuan. Hindi ko alam kung bakit pero nagkaroon din ako ng fix. Pipihitin mo lang yung kilis pakaliwa. Kailangan nakabukas yung ngipin doon sa gitna bago mo siya masarado. Sa upuan pa rin meron siyang plastic garnish sa gitna, VIN location at SIM logo sa likod. Yung grab bar naman para sa pillion ay alloy siya na makapal at sobrang lapad. Hindi masakit sa kamay pag umangkas. Naka double stitch na rin siya dito at ang ganda ng leather. Yung pagkagawa sobrang lambot, hindi masakit sa puwet. May silver garnish din siya dito sa rear side. May rubber support siya dito para sa plaka para hindi wobble at hindi magalaw. Kung napapansin nyo, meron siyang logo or icon ng camera. Ito ay para sa lagayan ng rear camera sa mga nauuso ngayon like Shige or Greenye. Side stand naman, meron na siyang kill switch para sa safety at meron na rin siyang rubber para smooth pagbalik. Kung mapapansin nyo, puro honeycomb ang design ni Husky. Sa harap, meron siya ditong design na honeycomb pero kalahati ay butas para sa intake sa makina. Ready na rin siya sa mga accessories tulad ng DRL na may MDL katulad nito. Meron ding side guard na may emblem. At kung mapapansin nyo, tad-tad siya ng carbon fiber. So hindi ka na bibili ng kung ano-ano pa na puro carbon fiber sa Shopee. Water indicator para sa air filter. Ang butas na to na makikita nyo ay para sa coolant level. Ang Husky 150 logo na nilabas sa Pinas at yung iba ay sa Taiwan na merong phone mirroring at phone connect. Ang gear oil indicator ay nasa bandang crankcase at ang kanyang drain ay nasa ilalim. Sa manual, nire-recommend niya gumamit ng SIM oil na 85-140. Ang klase ng oil na ito ay Hypoid gear oil na tumingin ako sa Shopee ay puro sa automotive ko siya nakita. Pero para sa akin, tingin ko yung Yamalube pwede na basta 100 ml. Yung mugs pala ay may 5 lagnat at sa gitna mayroong tornilyo yan sa gitna na may center cap na SYM. Nakatulad din sa harap, parehas lang. Yung gulong nga pala niya ay gawa sa kenda which is tested ko na sa mga city driving. Sa mga lubak-lubak, sobrang kapit niya. Hindi ako dumulas dito or hindi ako kumamot dito. Sobrang solid ng gulong na to, kenda. Sobrang hindi ako pinahiya niya talaga. Ganon din sa ulan, never akong nakaramdam na dumulas yung likod or yung harap. Hindi ka mag-hesitate ng pumreno. Usapang long ride naman, sobrang game changer sa akin to. Hindi ako makangawit dito dahil sobrang lapad ng apakan nito or ng footboard. Makapit din siya para sa akin. Never pa akong dumulas yung paa ko or yung tsinelas or yung sapatos ko. Ganon din dito sa pangalawa. Sobrang komportable ako dito. Pwede mo extend yung paa mo padiretso kapag pagod ka na. Kaya sobrang laking tulong sa akin itong footboard na to. Ganon din sa pillion peg, sobrang kapal at alloy na siya, hindi siya kakalawangin tulad ng iba. Hindi rin siya nakakangalay apakan, kaya solid sa akin to. Yung throttle grip naman niya, sobrang lagkit, makapit at hindi masakit sa kamay. Malambot siya pag hinawakan, kaya saktong-sakto sa long drive. Yung mga turn signals naman niya at mga buttons, hindi naman mukhang cheap at okay naman. Yung passing din sa akin, sobrang bago sa akin, kaya hindi mo na kailangan magpalagay. Wala lang siyang idling stop button.
button dito. Kaya okay lang sa akin, hindi ko naman ginagamit yun. Itong kill switch ay useful din para sa anti-theft at sa mga iba pang emergency. Itong side mirror ay napakaganda rin dahil sturdy siya at maganda yung pagka-plastic niya, matibay at maporma din. Yung salamin niya naman dito, hindi malapit o malayo yung tingin, hindi rin siya nakakalula at sobrang linaw niya kung tutuusin. Pwede ka naman bumili ng convex mirror yun sa mga Shopee kung nahihirapan kayong tumingin para sa blind spot detection. Mura lang naman yun, wala pang 100 pesos. Itong clear windshield ay okay lang sa akin kahit hindi na-adjust para hindi lumuwag-luwag. Yung muffler cover nito ay balot na rin ng carbon fiber. Yung oil cap niya ay sobrang haba at madali lang naman buksan ito. Tandaan nyo lang na laging 1 liter yung ilalagay nyong langis dito. Okay lang sa akin kahit anong langis. Wala naman nakalagay sa manual kung anong recommended na langis. Basta 1040 or mas maganda, fully synthetic yung ilalagay ko dito. Yung gas tank cover niya ay madali lang din buksan. Hindi mo na kailangan umalis na motor para magpagas, para less hassle na din. At eto na nga ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, kaya pinili ko ang Sim Husky, ang 15 liters tank fuel capacity niya. O diba, saan ka nakakita ng ganung scooter? Pwede kang makarating ng sagada na hindi makakapag-top up ng fuel. Ikaw, anong nagustuhan mo kay Sim Husky 150? I-share mo naman dito sa comments. Hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat sa inyo.